Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Korte ibinasura ang mga petisyong kumwestiyon sa BSKE 2025 postponement. DTI, inilabas na ang 2025 Noche Buena Prize Guide. Mahigit 300 paaralan na pinsala bunsod ng bagyong Uwan. Anti-Political Dynasty Bill isinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kongreso. 15 influencers na umano'y sangkot sa iligal na online sugal inilapit ng CICC sa PNP. Inobrasyon at kolaborasyon itinuturing tungo sa matatag na industriya ng pamamahayag ng KBP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, iginiit ng Korte Suprema na constitutional ang pag-postpone sa BSKE ngayong taon sa ilalim ng Republic Act No. 12232. Ito ay makaraang ilabas ng Korte ang desisyon nito na nagbabasura sa mga petisyong inihain ng kumwekwestiyon sa naturang batas. Tungayan ang ulat mula kay Princess Castro. Pinalna at executory ang desisyon ng Korte Suprema na constitutional ang Republic Act 12232 na nagbibigay ng 4 na taong pamumuno at 3 termino para sa mga barangay official. Kasabay ito ng pagbasura ng Korte sa petisyong inihain ni Atty. Romulo Macalintal na layong ideklara na unconstitutional ang naturang batas. Bukod kay Macalintal, 2 pang petisyon ang inihain sa Korte sa pamamagitan ni John Barry Tayam at isang grupo ng mga batang botante na pinamumunuan naman ni Mr. Yushi Fuji. Habang isang petisyon naman na sumasalungat dito ang inihain ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na humiling sa SC na ideklara ito bilang konstitusyonal. Giit na paliwanag ng Supreme Court na may karapatan ang Kongreso na mag-set o magtalaga ng termino para sa barangay officials at wala rin umano itong limitasyon sa naturang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ay gaganapin sa November 2, 2026 batay sa desisyong inilabas ng Korte nitong Martes, November 11. Ang mga mananalong kagawad at kapitan ay uupo ng 4 na taon na may 3 termino. Habang ang SK naman ay may 4 na taon din sa posisyon, ngunit may limitasyon na 1 termino lamang. Matatandaan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 13 ang naturang batas, na ibig sabihin ay hindi natuloy ang BSKE sa dapat na petsa nito sa December 1 ngayong taon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagabiso naman ang Department of Education o DepEd ukol sa kumakalat na fake news hinggil sa pagtatanggal ng grade 12 at 11 para sa school year 2026 to 2027. Paglilinaw nito, walang katotohanan ang mga impormasyong kumakalat sa social media. Paalala pa ng DepEd, mag-ingat at maging alerto sa mga nababasang impormasyon online. Iwasan din ang pag-follow sa mga page na nagpapakalat ng misinformation at i-report ang mga ito. Para sa opisyal na anunsyo at impormasyon ukol sa kagawaran, bisitahin lamang ang opisyal na account ng DepEd Philippines at mga social media nito online. Samantala, inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI nitong linggo ang 2025 Noche Buena Price Guide. Sa inilabas na presyo ng higit 200 items na kadalasang binibili sa besperas ng Pasko, higit 100 dito ang nananatili pa rin ang presyo. Kabilang sa price guide ang presyo ng mga karaniwang Noche Buena items tulad ng hamon, spaghetti, macaroni, queso de bola at iba pang gamit panghanda mula sa iba't ibang brand. Sa ibang balita, kasunod ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National
state of calamity bunsod ng malawakang epekto ng kamakailang bagyong Tino, nagpatupad ang Department of Energy o DOE ng price freeze sa produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG na 11 kilograms pababa. Epektibo ang price freeze sa mga nasabing produkto sa buong bansa mula November 7 hanggang 21. Kaugnay na balita, iniulat ng Department of Education o DepEd na mahigit 300 pampublikong paaralan ang napinsala bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa paunang ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, mahigit 1,000 silid-aralan ang bahagyang napinsala, habang mahigit 300 naman ang lubhang nasira. At halos 300 silid ang tuluyang nasira kung saan sa Bicol, Calabarzon at Car ang may pinakamataas na bilang na nasirang silid-aralan bunsod ng naturang kalamidad. Bilang tugon, nagtakda ang DepEd ng 20.2 million pesos na pondo para sa clearing operations at 57.9 million pesos naman para sa minor repairs. Naipamahagi na rin ang mga rehiyon na naapektuhan ang pondo para sa learning packets at lesson guides sa ilalim ng Dynamic Learning Program upang hindi matigil ang pag-aaral ng mga estudyante. Sinisigurado naman ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na patuloy ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtatrabaho na maibalik ang normal na kalagayan ng mga apektadong lugar sa bansa bunsod ng nagdaang kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ongoing pa po ang ating response operations, ang clearing operations that is being conducted by our Department of Public Works and Highways. Kasama dyan yung ating mga local government units na tuloy-tuloy na gumagawang hakbang para ma-clear po ang mga highways and provincial and municipal roads natin. Sa pahayag ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kasalukuyang inaasikaso na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga problemang ito sa daanan. Sa kamakailang pananalasa ng Super Typhoon 1 sa Pilipinas, prioridad ngayon ng Office of Civil Defense na maibalik sa normalang kalagayan ng mga naapektuhang lugar. Bunsod ng bagyo, maraming buhay at pamumuhay ang naantala. Maraming mga poste rin ng mga nasira kaya ongoing pa rin ang mga otoridad na maibalik ang lahat ng supply ng kuryente sa mga apektadong probinsya. Overall assessment po sa power natin is that our power supply and fuel supply stable po nationwide. Na-restore na po yung ating on-grid power plants and ongoing yung mga restoration ng mga transmission, distribution and off-grid facilities dito sa Luzon at saka sa Visayas. Sa kabilang banda, sa pinakabagong datos ng ahensya, nasa 4.5 milyon na individual na ang naitalang apektado ng nagdaang bagyo. Habang 27 bilang na ng mga nasawi, 36 ang sugatan habang 2 naman ang pinaghahanap pa. Bunsod nito, patuloy pa rin ang emergency meeting ng mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa para sa pag-rescue sa mga missing o nawawalang residente sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala, pinapaalalahan na naman ni Assistant Secretary Alejandro IV ang publiko na patuloy pa rin ang pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maibigay ang pangunahing serbisyo para sa mga nasalantang Pilipino. The public is reminded na ito pong ating operation sa Typhoon 1 ay still ongoing. Again, we are looking at Catanduanes, Camsur, Camnorte as the most affected area in Bicol. Sa Region 3 naman yung Aurora and sa Region 1 itong Pangasinan, no? But again, all our units, all our resources are being mobilized para po mapabilis at ma-restore yung mga basic services dito sa mga areas na apektado ng bagyong Uwan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Samantala, nag-atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National at Local Government Unit o LGUs at mga pribadong sektor na palawakin ang mga kanal at estero sa Kamaynilaan at flood-prone area sa bansa upang maibsan ang pagbaha tuwing may kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas, hindi maikakaila ang matinding pagbaha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapasyudad o probinsya man. Dahil rito, nag-atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at pagpapalawak ng mga kanal, estero, ilog at iba pang mga waterways sa mga lugar sa tulong ng National at Local Government Unit o LGU, maging ang mga pribadong sektor. Layon nitong maibsan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at mga flood-prone areas sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, mababawasan ang pagtaas ng tubig sa mga syudad ng 60% matapos ilungsad ang Oplan kontrabaha sa Parañaque City nitong Nobyembre na epektibo hanggang Hulyo 2026. Ang Oplan kontrabaha ay naglalayong linisin ang 142.4 kilometro ng waterways at 333.15 kilometro ng drainage systems sa Metro Manila. Ito ay sabay-sabay na ilulunsad sa Valenzuela City, Tondo, Manila, San Juan City at Las Piñas City upang magtuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero sa buong National Capital Region. Gayon din sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro at iba pang flood-prone areas sa bansa. Binigyang diindi ng Pangulo na mahalaga ang papel na gagampanan ng mga LGU at mga pribadong sektor sapagkat hindi ito kaya ng private sector lamang. Kaya upang maisakatuparan ang nasabing paraan sa pagbawas ng baha, inihanda na ang mga malalaking equipment mula sa Department of Public Works and Highways para sa paglilinis ng mga waterways. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM pinamunuan ang patuloy na recovery efforts ng pamahalaan mula sa epekto ng nagdaang bagyo. New Senate website hatid ang user-friendly, convenient features para sa public access. DILG, sinuspinde ang pagbiyahe ng mga government officials sa ibang bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.